Matapos po ang pananalasa ng bagyong Aghon sa probinsya ng Quezon, isa sa matinding napuruhan ay ang Barangay Cota sa Lucena City. Marami sa gamit ng mga residente ang inanod ng baha at nabalot sa putik. Kaya sa ilalim po ng Operation Bayanihan, agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa lugar upang maghatid ng tulong. Hindi pinatahimik ng nagngangalit na bagyong Aghon ang purok matahimik isla, Barangay Cota sa Lucena City. Halos umabot na sa bumunga ng bahay ang baha. Si Jenny, isinakay na lang daw sa banyera ang mga anak para mailigtas. Pero may isang mahalagang bagay daw ang hindi niya naisalba. Ang nag-iisang school uniform ng anak na isusuot pa naman sana niya sa kanyang graduation. Bilang isang ina po, masakit. Hindi mo po magawa na mapag-graduate siya ng maayos. Wala na po akong magagawa. Umahid na po. Para po mapag-text ko yung pagkaaring mas tulungan po magulang ko. Pilit na isinalba ni Jenny ang uniforme. Babalawan na lang po namin, lalabhan para po may masuot po siya. Yung pantalon nga po, yun nga po, magos. Tapos nga po yung sapatos po niya, wala na po kahit kabiyak. Ang GMA Kapuso Foundation ay agad na nagtungo roon para magbigay ng food packs at nagsagawa rin ng feeding program sa 4,200 katao. Sobrang nakakalungkot yung kalagayan ng Barangay Cota. At least ngayon, wala na yung bagyong Aghon. Eto, nakakapagbigay tayo ngayon ng tulong. Ang Southern Luzon Command ay parati kong nandito nakaantay, nakaantabay at willing always to be a partner in providing all the necessary personnel or equipment. Ang GMA Kapuso Foundation po ang unang nakapagbigay dito ng ganitong kalaking tulong sa aming barangay. Samantala, may hiling naman si Jenny para sa anak. Sana po, yung meron naman po mga no, susuotin ng anak ko. Kahit yun lang po, susuotin lang po niya na maayos sa pag-graduate niya. Matupad kaya ito? Nito lamang Miyerkules na antig tayo sa kwento ng grade 6 student mula Quezon na hinagupit ng bagyong Aghon at nawalan siya ng uniformeng isusuot sana niya sa kanyang graduation. Ang mapait niyang karanasan, sinikap palitan ng saya ng GMA Kapuso Foundation. Susuotin po niya. Sana po, yung meron naman po mga no, susuotin ng anak ko. Kahit yun lang po, susuotin lang po niya na maayos sa pag-graduate niya. Ito ang simpleng hiling ni Jen para sa kanyang anak na si Kane na magtatapos na sa elementarya. 3 araw bago ang graduation ni Kane, nanalasa ang bagyong Aghon sa kanilang lugar sa Barangay Cota sa Lucena, Quezon. Kaya inanod ng baha ang iba nilang gamit, kabilang na ang nag-iisang uniforme ng anak. Yung pantalon nga po, yun nga po, magos. Tapos nga po yung sapatos po niya, wala na po kahit kabiyak. Hindi maiwasan ni Kane na maging emosyonal. Matagal kasi niyang inantay ang araw ng kanyang pagtatapos. Ang ama naman niyang laborer na si Sulpicio, hindi araw-araw may pinagkakakitaan. Kaya gustuhin man niyang bilihan ng damit ang anak, wala naman siyang sapat na pera. Pero papayag ba naman ang GMA Kapuso Foundation na masira ang pinaka-importanting araw kay Kane at sa kanyang mga magulang? Sinamahan namin siya bumili ng kanyang complete set ng uniforme at sapatos. Siyempre, pati ang proud parent na si Jenny may bago ring damit. At nito nga lang Miyerkules, excited na gumayak ang mag-ina para sa pagtatapos ni Kane ng grade 6. Mas lalo pa kaming napahanga nang makausap namin ang advisor ni Kane sa kanilang paaralan. Isa po siya sa napakasipag. Minsan wala siyang baon. Kaya po ang ginagawa ko para maiwasan po yung kanyang absenteeism, ginagawa ko po siyang isa sa aking scholar. So binibigyan ko po siya ng baon. Sobrang masaya po ako sa tulong niyo. Natupad po yung pangarap niya at pangarap po din po. Salamat po sa GMA Kapuso po.
Foundation po. Hintayin ninyo magtatapos ako, magasiman po ako. Hindi pa natapos ang aming sorpresa dahil sagot na rin namin ang kanilang pagsasaluhan. Maligayang pagtatapos, Kane, at naway matupad mo ang iyong mga pangarap. Nakababahala ang dami ng mga Pilipinong nagkaka-alta presyon o high blood pressure na umabot pa nga sa 37% ng populasyon noong 2021 ayon sa Philippine Heart Association. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, may libreng serbisyong medikal ang GMA Kapuso Foundation sa San Enrique Negros Occidental. Maaga pa lang, umaakyat na ng puno ng nyug si Aldin sa kabila ng matinding sikat ng araw. Sa maghapon, 150 piraso ng buko ang kanyang nakukuha. At saka mag-aarkila siya ng tricycle sa halagang 500 piso para dalhin ang mga ito sa mga buko pie vendor. 700 na lang siguro. Oo, ang kitain ko. Kahit bumagyo, akyat pa rin para makapira. Nangingisda rin siya kahit pa malakas ang alon. Kahit anong trabaho ay kanyang kakayanin para sa 7 anak. Kasi ba mahirap ang buhay ngayon eh. Pag buhay ka tinapusan, mahirap yan eh. Mahirap maghanap ng trabaho. Ngayong Mayo na Hypertension Awareness Month, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng ECG o electrocardiogram test, fasting blood sugar test, at lipid profile test sa mga magsasaka sa San Enrique Negros Occidental. Pinakonsulta rin natin si Alden. Yung blood pressure niya is 120/90. So if you're very strict, consider na siya as a pre-hypertensive. Require ko lang muna siya to monitor his blood pressure. And then, of course, the usual na low salt, low fat diet. Nagbigay din tayo ng mga hygiene kits at gamot. Ngayong tag-init, enough fluids. Kung may high blood sila, kailangan talagang inumin nila yung maintenance nila. May 3 residente rin kabilang si Aldin sa maswerteng nakatanggap ng sorpresa nating bisikleta. Masayang-masaya po, ma'am. Kasi may gagamitin na po, hindi na po maglalakad. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.